May mga taong parang hindi nauubusan ng pera kahit ilang beses dumaan sa krisis ang ekonomiya. Habang ang iba ay hirap na hirap, may mga negosyanteng tahimik lang pero palaging umaasenso. Natanong mo na ba kung ano ang alam nila na hindi alam ng karamihan? Bakit may mga pamilya na ilang henerasyon nang may negosyo at yaman? Sa unang segundo pa lang ng video na ito, malalaman mo kung bakit hindi sapat ang sipag lang pagdating sa pera. Sa mundo ng finance at business, hindi lahat ng sikreto ay tinuturo sa eskwelahan. May mga paraan ng paghawak ng pera na minamana at pinapalago sa loob ng maraming taon. Isa sa mga grupong kilala sa disiplina at talino sa pera ay ang mga Chinese. Hindi ito tungkol sa lahi, kundi tungkol sa mindset at sistema na paulit-ulit nilang ginagawa. Kapag naunawaan mo ito, posibleng magbago ang paraan ng pag-iisip mo sa kita at negosyo. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Kung ikaw ay empleyado, negosyante, o simpleng taong gustong umunlad sa pera, para sa iyo ang video na ito. Hindi natin pag-uusapan ang mga bagay na puro yabang lang at walang direksyon. Ang bawat ideya rito ay praktikal at pwedeng i-apply sa buhay ng isang Pilipino. Manatili ka hanggang dulo dahil baka dito mo makita ang sagot na matagal mo nang hinahanap. Maraming Pilipino ang malaki ang kita pero laging kapos sa ipon. May mga negosyong malakas sa benta pero madaling bumagsak kapag may problema. Hindi dahil kulang tayo sa talento, kundi kulang tayo sa tamang sistema sa pera. Dito pumapasok ang mga prinsipyong ginagamit ng mga Chinese sa negosyo at paghawak ng yaman. Kapag napagsama mo ito sa diskarte at sipag ng Pilipino, ibang klase ang pwedeng mangyari. Sa video na ito, sisirain natin ang mga maling paniniwala tungkol sa pera. Hindi ito magic at lalong hindi ito shortcut na panandalian lang ang epekto. Ito ay 8 sikreto na subok na sa panahon at ginagamit hanggang ngayon. Mga prinsipyong kayang magbigay ng direksyon kahit maliit pa lang ang puhunan mo. Kung handa ka nang baguhin ang relasyon mo sa pera at negosyo, simulan na natin. Unang sikreto, inuuna ang pangmatagalang kita kaysa sa panandaliang saya. Hindi inuuna ng mga Chinese ang porma bago ang pundasyon pagdating sa pera. Mas pinahahalagahan nila ang tuloy-tuloy na daloy ng kita kaysa biglaang ginhawa. Para sa kanila, ang pera ay kasangkapan at hindi simbolo ng estado sa buhay. Hindi mahalaga kung maliit ang simula, basta malinaw ang direksyon. Dito pa lamang, makikita na ang malaking agwat ng mindset sa pera. Hindi agad ginagastos ang pera, kahit pa may kakayahan silang bumili. Mas inuuna nilang palaguin ang kita bago palawakin ang lifestyle. Ang luho ay dumarating lamang kapag matibay na ang pundasyon. Ito ang dahilan kung bakit bihira silang mabigla kapag may krisis. Kung mapapansin mo, maraming Chinese na negosyante ang simple lang mamuhay. Hindi mo agad malalaman na malaki na pala ang kanilang kinikita. Sanay silang magtipid hindi dahil kuripot, kundi dahil madiskarte. Alam nila na ang perang hindi ginastos ay may potensyal pang lumago. Ang simpleng pamumuhay ay bahagi ng kanilang pangmatagalang plano. Sa simula ng kanilang paglalakbay sa negosyo, hindi nila hinahabol ang bilis. Mas mahalaga sa kanila ang tibay ng operasyon at tiwala ng customer. Handa silang maghintay ng ilang taon bago makita ang malaking resulta. Para sa kanila, ang negosyo ay marathon at hindi sprint. Ito ang mindset na kadalasang wala sa maraming nagsisimula pa lang. Maraming Pilipino ang nadadala sa instant success stories. Kapag may nakita silang mabilis yumaman, gusto agad gayahin. Pero hindi lahat ng mabilis ay matibay sa mahabang panahon. Dito nagkakaroon ng cycle ng pag-asenso at biglang pagbagsak. Ito ang pagkakaiba ng madiskarte sa mapusok sa pera. Sa gitna ng kanilang financial journey, malinaw sa kanila ang priorities. Mas inuuna nila ang ipon at negosyo bago ang bakasyon at mamahaling gamit. Hindi nila ipinagyayabang ang kita dahil alam nilang ito ay pansamantala. Mas pinapahalagahan nila ang sistema kaysa sa resulta lang. Ang sistemang ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit ang kanilang tagumpay. Para sa isang Pilipino, pwedeng magsimula ito sa maliit na pagbabago. Hindi kailangang malaki agad ang kita para mag-isip ng pangmatagalan. Kahit maliit ang sahod o puhunan, pwedeng maglaan para sa kinabukasan. Ang mahalaga ay sanayin ang sarili sa disiplina at pasensya.
Kapag dumating ang panahon ng pagsubok, dito lumalabas ang bentahe. Habang ang iba ay napipilitang mangutang, sila ay may reserba. Habang ang iba ay nagsasara ng negosyo, sila ay naghahanap ng oportunidad. Ito ay dahil hindi nila inubos ang kita sa panandaliang saya. Ang pangmatagalang diskarte ang nagbigay sa kanila ng kalamangan. Hindi lang ito para sa sarili kundi para sa susunod na henerasyon. Ito ang dahilan kung bakit maraming Chinese family ang tumatagal sa negosyo. Ang yaman ay nagiging pamana at hindi aksidente. Kung matututunan ito ng Pilipino, mas magiging matatag ang ating kinabukasan. Ikalawang sikreto, may malinaw na sistema sa paghawak ng pera. Hindi umaasa ang mga Chinese sa swerte o tsamba pagdating sa usaping pera. May malinaw at organisadong sistema sila kung saan eksaktong napupunta ang bawat kinikitang halaga. Alam nila kung magkano ang inilalagay sa ipon, negosyo, reserba at pang-araw-araw na gastusin. Hindi nila hinahayaang mawala ang pera nang walang malinaw na direksyon o plano. Para sa kanila, ang pagkakaroon ng kontrol sa pera ay mas mahalaga kaysa sa laki ng kinikita. Sa pinakamaagang yugto pa lang ng buhay, tinuturuan na sila kung paano hahatiin ang pera ng tama. Hindi mahalaga kung maliit pa ang halaga, basta malinaw ang hatian at sinusunod ito. Ang bawat kinikita ay hindi itinuturing na libreng pera na pwedeng gastusin kahit kailan. May bahagi ng kita na sadyang hindi ginagalaw kahit may tukso o pangangailangan. Dito unti-unting nabubuo ang matibay na disiplina sa pera habang bata pa ang isip. Maraming Pilipino ang masipag kumita, pero nalilito kung saan talaga napupunta ang pera buwan-buwan. Kapag may bigla ang gastos, saka palang naghahanap ng solusyon o utang. Sa sistema ng mga Chinese, inuuna muna ang plano bago gumastos o magdesisyon. Bawat galaw ng pera ay pinag-iisipan at may malinaw na layunin. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mas bihira silang malubog sa utang. Sa gitna ng kanilang trabaho o negosyo, napakahalaga sa kanila ang maayos na pagsubaybay sa pera. Alam nila kung alin ang kumikita ng maayos at alin ang dapat bawasan o ayusin. Hindi nila hinahayaang lumaki ang maliit na problema bago ito harapin. Ang mga numero ay hindi nila iniiwasan, kundi ginagamit bilang gabay sa tamang desisyon. Sa ganitong paraan, nagiging mas malinaw at mas maingat ang bawat hakbang sa negosyo. Para sa maraming Pilipino, ang pagtingin sa mga numero ay nakakatakot at nakaka-pressure. Pero para sa mga Chinese, ito ay kasangkapan para mas mapabuti ang kinabukasan. Mas maaga nilang nalalaman kung kailan dapat magtipid at kung kailan pwedeng magpalawak. Hindi emosyon ang pinapairal kundi malinaw na datos at obserbasyon. Ito ang lakas ng taong may maayos at disiplinadong sistema sa pera. Habang tumatagal ang panahon, mas lalong tumitibay ang sistemang kanilang sinusunod. Hindi na nila kailangang manghula kung ano ang susunod na hakbang. Ang pera ay kusang dumadaloy sa mga tamang lalagyan at gawain. Mas kaunti ang nasasayang at mas maraming napapalago. Ito ang resulta ng mahabang panahon ng tamang paghawak sa pera. Ang taong may malinaw na sistema ay mas kampante sa hinaharap. Hindi sila madaling mabuwag ng biglaang tukso o uso. Alam nila ang hangganan ng kanilang kakayahan sa paggastos. Ito ang sikreto kung bakit kahit tahimik ay patuloy silang umaangat. Kapag natutunan ito ng Pilipino, mas magiging matatag ang ating buhay pinansyal. Ikatlong sikreto, ginagawang negosyo ang bawat oportunidad sa paligid. Malakas ang kakayahan ng mga Chinese na makakita ng potensyal na kita sa mga ordinaryong sitwasyon sa araw-araw. Hindi nila minamaliit ang maliliit na pangangailangan ng mga tao sa kanilang paligid. Para sa kanila, ang bawat problema ng komunidad ay maaaring gawing negosyo kapag may solusyon. Habang ang karamihan ay nagrereklamo o nag-aantay, sila ay tahimik na nag-oobserba. Sa ganitong paraan nagsisimula ang maraming negosyong simple pero pangmatagalan. Sa umpisa, hindi sila naghahanap ng perpektong ideya o napakalaking puhunan agad. Mas pinapahalagahan nila ang mabilis na pagkilos kaysa sa sobrang daming plano na walang aksyon. Kahit simpleng produkto o serbisyo ay tinatry nilang iikot sa tamang diskarte. Naniniwala sila na ang totoong kaalaman sa negosyo ay nanggagaling sa aktwal na karanasan. Dahil dito, mas mabilis silang natututo kaysa sa mga puro teorya lang. Maraming Pilipino ang nag-iisip na kailangan muna ng malaking kapital bago magsimula ng negosyo.
Akala nila kapag maliit ang puhunan, ay maliit din ang pwedeng kitain. Para sa mga Chinese, ang maliit na negosyo ay parang pagsasanay para sa mas malaking laban. Dito nila natutunan ang pakikitungo sa customer, pagkontrol ng gastos, at paghawak ng inventory. Kapag dumating ang mas malaking oportunidad, handa na ang kanilang isip at sistema. Sa gitna ng kanilang pagninegosyo, malinaw ang kanilang layunin na magkaroon ng tuloy-tuloy na kita. Mas gusto nila ang negosyong araw-araw may benta kaysa sa minsanan lang ang pasok ng pera. Importante sa kanila ang paulit-ulit na bumabalik na customer kaysa sa mabilis na tubo. Alam nila na ang tiwala at relasyon ang tunay na yaman sa negosyo. Ito ang dahilan kung bakit kahit maliit sa simula ay lumalaki sa paglipas ng panahon. Mahilig silang mag-adjust ayon sa galaw ng merkado at pangangailangan ng tao. Kapag may pagbabago, hindi sila natataranta kundi nag-aayos ng diskarte. Handa silang magdagdag, magbawas o magpalit ng produkto kapag kinakailangan. Para sa kanila, ang flexibility ay mahalagang susi sa pag-survive sa negosyo. Ito ang dahilan kung bakit matibay ang kanilang operasyon kahit may krisis. Habang tumatagal, mas lumalawak ang kanilang kakayahang makakita ng pagkakataon. Hindi lang sa iisang negosyo sila nakakapit, kundi sa maraming posibleng pagkakitaan. Ang isang maliit na tindahan ay nagiging supplier, distributor o franchise kalaunan. Ito ay hindi biglaan kundi bunga ng mahabang obserbasyon at tamang timing. Ganito gumagalaw ang kanilang pagninegosyo sa tahimik na paraan. Ang pananaw na gawing negosyo, ang oportunidad ang nagpapalayo sa kanila sa kahirapan. Hindi sila umaasa sa swerte, kundi sa sariling galaw at desisyon. Ang paligid na walang napapansin ng iba ay puno ng posibilidad para sa kanila. Ito ang mindset na pwedeng matutunan at gawin ng kahit sinong Pilipino. Kapag natutunan ito, mas magiging bukas ang mata mo sa pera araw-araw. Ika-4 na sikreto, inuna ang pamilya at grupo bago ang sariling interes. Malalim ang paniniwala ng mga Chinese na ang pag-asenso ay hindi laban ng mag-isa. Para sa kanila, mas matibay ang tagumpay kapag may kasama at katuwang sa paglalakbay. Ang pamilya ay hindi lang emosyonal na sandigan, kundi financial at business partner din. Maaga pa lang tinuturuan na ang bawat miyembro na mag-ambag at makilahok. Dito nabubuo ang lakas ng kanilang kolektibong pagunlad. Sa umpisa, hindi agad iniisip kung sino ang bida o mas malaki ang kita. Mas mahalaga sa kanila ang pag-grow ng kabuang kita ng pamilya o grupo. Kung may negosyo, lahat ay may papel at responsibilidad. May mag-aasikaso ng operasyon, may hahawak ng pera at may maghahanap ng customer. Ang tagumpay ng isa ay tagumpay ng lahat sa loob ng sistema. Maraming Pilipino ang sanay sa kanya-kanya pagdating sa pera. Kapag may kumita, madalas ay kanya lang ang desisyon kung paano ito gagamitin. Sa pananaw ng mga Chinese, mas malayo ang mararating kapag pinagsama ang lakas. Mas malaki ang kapital, mas malawak ang network, at mas matibay ang suporta. Ito ang dahilan kung bakit mabilis lumaki ang kanilang negosyo. Sa gitna ng kanilang pagnenegosyo, nangingibabaw ang tiwala sa loob ng pamilya. Mas kampante silang magtulungan dahil pare-pareho ang interes. Ang kita ay hindi agad winawaldas, kundi pinag-uusapan kung paano palalakihin. May malinaw na usapan kung paano hahatiin at paano muling i-invest. Dito naiiwasan ang inggitan at pagkasira ng relasyon. Kapag may isang miyembro na bumagsak o nagkamali, hindi agad ito iniiwan. Tinitingnan ito bilang aral at hindi bilang kahihiyan. Mas inuuna ang pagbangon kaysa sisihan. Alam nila na ang pagkakamali ng isa ay babala para sa lahat. Ito ang dahilan kung bakit mas tumitibay ang kanilang samahan sa negosyo. Habang tumatagal, ang sistemang pampamilya ay nagiging kalamangan. May mga negosyo na ipinapasa sa susunod na henerasyon na handa na sa responsibilidad. Hindi lang pera ang naipapamana, kundi kaalaman at disiplina. Ang bawat anak ay may malinaw na papel sa pagpapatuloy ng sinimulan. Ganito nabubuo ang pangmatagalang yaman ng pamilya. Para sa maraming Pilipino, may takot na ihalo ang pamilya sa negosyo dahil madalas nauuwi ito sa away at samaan ng loob. Pero sa sistema ng mga Chinese, inuuna ang malinaw na usapan at responsibilidad. Hindi emosyon ang namumuno, kundi layunin ng grupo. Ito ang malaking pagkakaiba sa pananaw sa family business. Ang pag-unlad na may kasamang pamilya ay mas matibay at mas makahulugan. Hindi ka nag-iisa sa pagharap sa problema.
at pagsubok sa pera. Ang tagumpay ay mas masarap kapag pinagsasaluhan. Ito ang sikreto kung bakit maraming Chinese family ang matagal sa negosyo. Kung matututunan ito ng Pilipino, mas lalakas ang ating pundasyon sa pag-asenso. Ikalimang sikreto. Mahigpit na disiplina sa utang at paggamit ng kredito. Hindi basta-basta umutang ang mga Chinese kahit may kakayahan silang mangutang sa bangko o sa ibang tao. Para sa kanila, ang utang ay isang kasangkapan na dapat magpalago ng pera at hindi pampalubag loob lang. Bawat pangungutang ay may malinaw na dahilan, malinaw na plano at malinaw na oras ng pagbabayad. Hindi sila pumapasok sa utang kung wala silang nakikitang malinaw na pagkakakitaan. Dito pa lang makikita na ang lalim ng kanilang pag-iisip pagdating sa responsibilidad sa pera. Sa murang edad pa lamang, na ituturo na sa kanila na iwasan ang utang na walang malinaw na balik. Ang utang para sa negosyo ay tinatanggap lamang kapag may siguradong daloy ng kita. Pero ang utang para sa porma luho o pagpapakita sa iba ay itinuturing na panganib. Mas pinipili nilang magtiis muna kaysa mabaon sa obligasyon na mahirap takasan. Ito ang ugat kung bakit mas kontrolado nila ang kanilang personal at pangnegosyo na finances. Maraming Pilipino ang madaling matukso sa mabilis na approval ng credit at pautang. Kapag may alok na madaling hulugan, madalas ay hindi na iniisip ang pangmatagalang epekto nito. Sa pananaw ng mga Chinese, ang utang ay parang apoy na kailangang bantayan araw-araw. Bago umutang, sinisiguro muna nila na kayang bayaran kahit bumagal ang benta. Hindi sila umaasa sa pinakamagandang senaryo lamang. Ito ang dahilan kung bakit bihira silang maipit kapag may bigla ang krisis sa negosyo. Malaki rin ang pagpapahalaga nila sa reputasyon pagdating sa pera at kredito. Ayaw nilang masira ang kanilang pangalan dahil lang sa hindi pagtupad sa usapan. Alam nila na ang tiwala ng bangko, supplier at partner ay isang napakahalagang asset. Kapag may tiwala ang iba sa kanila, mas nagiging bukas ang mga oportunidad sa hinaharap. Ito ang pangmatagalang benepisyo ng pagiging responsable sa bawat utang. Habang tumatagal ang panahon, nagiging kalamangan ang kanilang disiplina sa paghawak ng utang. Mas mababa ang stress dahil alam nilang kontrolado ang kanilang mga bayarin. Mas malaya silang magdesisyon dahil hindi sila sakal ng buwan-buwan na obligasyon. Ang kita ay mas napupunta sa pagpapalago ng negosyo at hindi sa pagbabayad ng interes. Ito ang isa sa mga tahimik na sikreto ng kanilang financial stability. Para sa isang Pilipino, pwedeng magsimula ang prinsipyong ito sa maliliit na hakbang. Tanungin ang sarili kung ang utang ba ay magdadagdag ng kita o dagdag na problema. Sanahin ang isip na ang utang ay mabigat na responsibilidad at hindi madaling solusyon. Sa ganitong paraan, mas magiging malusog ang relasyon mo sa pera. Ang taong may disiplina sa utang ay mas may kontrol sa kinabukasan. Hindi dahil iniiwasan nila ang utang, kundi dahil marunong silang gumamit nito. Ang kredito ay nagiging kaalyado sa pag-asenso at hindi kaaway sa pang-araw-araw. Ito ang sikreto kung bakit mas tumatagal ang kanilang negosyo at yaman. Ika-6 na sikreto, pinapahalagahan ang kaalaman sa negosyo at pera higit sa diplomas. Naniniwala ang maraming Chinese na ang tunay na yaman ay nagsisimula sa tamang kaalaman sa pera at negosyo. Hindi sapat para sa kanila ang basta may diploma kung walang praktikal na alam sa pag-ikot ng pera. Mas binibigyang halaga nila ang pag-unawa kung paano gumagana ang negosyo sa totoong sitwasyon. Para sa kanila, ang edukasyon ay hindi nagtatapos sa loob ng silid-aralan lamang. Ito ang dahilan kung bakit patuloy silang nag-aaral kahit may narating na sa buhay. Sa murang edad pa lang, inilalapit na sila sa aktwal na mundo ng negosyo at pera. Nakikita at nararanasan nila kung paano magbenta, mag-compute ng tubo at humarap sa customer. Hindi lang sila tinuturuan ng konsepto, kundi ng tunay na galaw ng kita at gastos. Sa ganitong paraan, maaga silang nagkakaroon ng malinaw na financial awareness. Maraming Pilipino ang lumaki sa paniniwalang sapat na ang diploma para magkaroon ng maayos na buhay. Kapag nakapagtapos na ng pag-aaral, inaasahan na agad ang ginhawa at seguridad. Pero sa pananaw ng mga Chinese, ang diploma ay simula pa lamang ng tunay na laban. Mas mahalaga sa kanila ang kasanayang kayang magdala ng kita kahit walang titulo. Ito ang dahilan kung bakit maraming matagumpay na negosyante ang nagsimula sa simpleng kaalaman. Sa gitna ng kanilang pagnenegosyo,
Hindi sila tumitigil sa pag-aaral mula sa iba. Aktibo silang nakikinig sa payo ng mas may karanasan sa larangan. Hindi nila ikinahihiya ang magtanong kahit mas bata o mas simple ang kausap. Para sa kanila, ang sobrang pride ay hadlang sa pag-unlad. Ang kaalaman ay tinitingnan nilang puhunan na lalong lumalaki habang ginagamit. Madalas nilang obserbahan ang galaw ng merkado at asal ng mga mamimili. Pinag-aaralan nila kung bakit may negosyong patuloy na umaangat at may biglang bumabagsak. Hindi sila kontento sa kita lang, kundi gusto nilang maintindihan ang pinagmumulan nito. Sa ganitong paraan, mas handa sila sa pagbabago ng panahon at ekonomiya. Ito ang nagpapalakas sa kanilang kakayahang mag-adjust at mag-survive. Mas mabilis nilang nakikita ang oportunidad bago pa ito mapansin ng iba. Mas maaga rin nilang naiiwasan ang mga panganib na pwedeng makasira ng negosyo. Hindi sila basta-basta sumusunod sa uso ng walang sariling pagsusuri. Ang bawat desisyon ay may basehan sa karanasan at obserbasyon. Para sa isang Pilipino, pwedeng simulan ang prinsipyong ito sa pagbabago ng pananaw sa pag-aaral. Hindi kailangang tumigil sa pag-aaral kahit may trabaho o negosyo na. Maraming aral ang makukuha sa libro, mentor at aktwal na karanasan sa buhay. Ang mahalaga ay bukas ang isip sa patuloy na pagkatuto. Dito nagsisimula ang mas matalinong paghawak ng pera at oportunidad. Hindi sila basta nadadala ng pangako ng mabilis na kita at instant na yaman. Mas malinaw sa kanila kung alin ang oportunidad at alin ang delikado. Ito ang sikreto kung bakit mas matatag ang kanilang mga desisyon sa pera. Ikapitong sikreto, marunong maghintay at hindi nagmamadali sa kita. Isa sa pinakatahimik pero pinakamalalakas na ugali ng mga Chinese pagdating sa pera ay ang kakayahang maghintay ng matagal. Hindi sila nagmamadaling yumaman sa loob lamang ng maikling panahon. Malinaw sa kanila na ang tunay at pangmatagalang yaman ay binubuo sa mahabang proseso. Mas mahalaga para sa kanila ang tamang timing kaysa sa biglaang resulta. Dito pa lang makikita na ang malaking kaibahan ng kanilang pananaw sa paghawak ng pera. Sa simula ng negosyo o kahit anong investment, tanggap nila na maliit muna ang kikitain. Hindi sila agad nadidismaya kapag mabagal ang pagpasok ng kita. Para sa kanila, ang paghihintay ay normal na bahagi ng pagbuo ng yaman. Ginagamit nila ang panahong ito para ayusin ang sistema at patibayin ang pundasyon. Habang ang iba ay sumusuko sa kalagitnaan, sila ay lalo pang tumitibay. Maraming Pilipino ang sanay na gustong agad makita ang resulta ng pinaghirapan. Kapag mabagal ang balik ng kita, mabilis din nawawala ang gana at tiwala sa sarili. Sa mindset ng mga Chinese, ang pasensya ay isang klase ng puhunan. Habang mas marunong kang maghintay, mas lumalaki ang potensyal na ani sa hinaharap. Ito ang dahilan kung bakit mas nagtatagal ang kanilang negosyo at investment. Sa gitna ng paghihintay, hindi sila basta nakaupo at walang ginagawa. Patuloy silang nag-oobserba sa merkado at ugali ng mga mamimili. Nag-aaral sila ng mga pagkakamali at nag-aayos ng diskarte araw-araw. Kapag may maliit na problema, inaaksyonan agad bago ito lumaki. Ang bawat araw ng paghihintay ay may kasamang pagpapahusay ng sistema. Hindi rin sila madaling madala sa hype o uso na nangangakong mabilisang yaman. Kapag may bagong oportunidad, pinag-iisipan muna nila ito ng mabuti. Sinusuri nila kung ang kita ay pangmatagalan o panandalian lamang. Mas pipiliin nilang umiwas kaysa pumasok sa alanganing sitwasyon. Ito ang dahilan kung bakit mas kaunti ang malalaking pagkatalo nila sa pera. Habang lumilipas ang panahon, ang kanilang pasensya ay nagiging malinaw na kalamangan. Habang ang iba ay palipat-lipat ng negosyo at diskarte, sila ay nananatili at lumalalim. Mas tumitibay ang tiwala ng customer, supplier at partner sa kanila. Ang maliit na kita ay unti-unting nagiging malaking daloy ng pera. Ito ay bunga ng consistent na paghihintay na may kasamang tamang pagkilos. Para sa isang Pilipino, pwedeng magsimula ito sa mas maingat na pagdedesisyon. Hindi lahat ng oportunidad ay kailangang sunggaban agad. Minsan, mas matalino ang maghintay kaysa magmadali. Ang mahalaga ay malinaw ang direksyon at layunin sa pera. Dito nagsisimula ang mas mahinahong pagbuo ng yaman. Ang taong marunong maghintay ay mas madalas magwagi sa mahabang laban. Hindi dahil mas swerte sila, kundi dahil mas handa sila sa tamang oras. Ang oras ay nagiging kakampi at hindi kalaban sa kanilang pag-asenso.
Ito ang sikreto kung bakit maraming Chinese ang tahimik pero tuloy-tuloy ang pag-angat. Ang mga sikretong napag-usapan natin ay hindi para sa tamad o naghahanap ng instant na resulta. Ito ay para sa mga taong handang baguhin ang paraan ng pag-iisip tungkol sa negosyo at yaman. Sa puntong ito, nasa iyo na kung mananatili itong impormasyon o gagawin mong aksyon. Marami ang patuloy na kumikita pero paulit-ulit ding nauubusan. Ang kaibahan ng umaangat at naiiwan ay hindi talino kundi disiplina at direksyon. Kung natutunan mo ang kahit isa lamang sa mga prinsipyong ito at in-apply mo sa buhay mo, malaking bagay na iyon. Ang maliliit na desisyon araw-araw, ang unti-unting bumubuo ng malaking kinabukasan. Huwag mong maliitin ang epekto ng mga simpleng hakbang kapag pinagsama-sama sa mahabang panahon. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Ang pag-subscribe mo ay hindi lang suporta sa channel, kundi commitment din sa sarili mong pag-unlad. Sa bawat video na ating pagsasaluhan, layunin nating palalimin ang kaalaman mo sa pera at negosyo. Mas maraming Pilipino ang matutulungan kapag mas marami ang nakakaabot sa mensaheng ito. Ikaw ang tulay para makarating ito sa iba. Tandaan mo palagi na ang pera ay sumusunod sa tamang pag-iisip at tamang kilos. Kapag malinaw ang direksyon mo, mas nagiging kalmado ka sa gitna ng kaguluhan. Kapag disiplinado ka sa maliit, mapagkakatiwalaan ka sa malaki. Ang pag-asenso ay hindi bigla ang mangyayari, kundi dahan-dahang binubuo. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy kang gumagalaw kahit mabagal ang progreso. Habang tinatapos natin ang video na ito, gusto kong iwan sa iyo ang isang paalala. Ang kaalaman ay walang saysay kung hindi isa sa buhay. Simulan mo sa isang pagbabago sa paraan ng paghawak mo ng pera. Simulan mo sa isang desisyon na mas pabor sa kinabukasan kaysa sa kasalukuyang luho. Sa tamang mindset at aksyon, darating din ang araw na ikaw naman ang magiging inspirasyon ng iba.